Nestika? Tawag ng ina nitong humahangos papunta sa kwarto kung saan ang dalaga. Isang buwan din simula nang umalis si Nestika sa kanyang amo. Isang buwan simula na maghahasa ito dahil sa kalasingan ng kanyang amo. Hindi niya alam kung bakit nangyari yon. Isang buwan din siyang hindi dinadatnan. Natatakot at kinakabahan siya sa magiging resulta. Lalo na't kinasusuklaman niya ang lalaking minsan niya ring inibig kahit alam naman niya na napaka-imposibleng magugustuhan siya nito. Lalo na isa ito magaling na doktor sa larangan ng bansa. Ngunit wala na siya magagawa pa. Buntis siya at bunga yun ng karahasan na halos hindi nito masikmura. Natatakot siya na baka malaman ng nanay niya at palalayasin siya sa kanilang bahay. Kaya gumawa siya ng paraan. Tinapon nito sa basurahan ang pregnancy test upang ilihim ang buong katotohanan. Nestika! Bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto at iniluwa doon ang ina nito nang gagalaiti sa galit ang kanyang muka. Bakit po, Nay? May problema po ba? Kinakabahan tanong ni Nestika sa ina nito. Totoo ba to? Agad na tanong ng ina nito at pinakita ang pregnancy test. Biglang namutla si Nestika. Tila hindi pumasok sa kanyang isipan ang nangyari na makita ang nasasaktang mukha ng kanyang ina. Nay, sabihin mo. Totoo ba to, Nestika? Buntis ka ba? Galit na tura ng ina nito. Humagulgol si Nestika. Hindi niya na ito maitatago pa. Alam na ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nay, magpapaliwanag ako. Lasing siya, Nay. Lasing ang amo ko. Hagulgol nito at lumapit sa kanyang ina. Dumapo ang palad ng ina nito sa kanyang pisngi at galit niyang kinuha ang kanyang buhok. Nagpabuntis ka? Sa amo mo pa? Malandi ka talagang bata ka! Nay, tama na po. Maawa kayo sa akin. Iyak na sigaw ng dalaga sa ina nito na hinihila ang kanyang buhok. Wala akong anak na malandi! Sigaw ng ina nito na punong-puno ng galit ang kanyang tinig. Nay, parang awa niyo na. Hindi ko to kagustuhan, Nay. Maawa kayo sa apo niyo. Umiiyak na tugon nito sa ina. Tuluyang napahagulgol ang ina nito. Tila nahimasmasan na makita si Nestika na pinoprotektahan ang kanyang sinapupunan. Bakit? Bakit pa umabot sa ganito, Nestika? Sinasabihan na kita, pero hindi ka nakikinig. Hagulgol ng ina nito at tila na konsensya sa kanyang ginawa. Niyakap nito si Nestika at pareho silang umiiyak. Hindi na napigilan pa ni Nestika ang kanyang sarili. Alam niyang mali ang ginawa ng ama ng batang nasa sinapupunan nito. Ngunit walang kasalanan ang batang nasa sinapupunan niya dahil anghel ito na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kahit masakit para sa kanya, aalagaan niya ito at mamahalin. Gaya ng pagmamahal ng kanyang ina sa kanya. Tutulungan kitang palakihin ng bata na may respeto at takot sa Diyos, anak. Lalaban tayo. Muling sambit ng ina nito at niyakap siyang muli. Mas lalong napahagulgol sa iyak si Nestika. Napakaswerte niya dahil meron siyang inang mapagmahal. Ngayon lang siya nasaktan nito dahil sa pagkabigla. Napakaswerte niya kahit wala siyang ama at nabuntis lang din ng ina nito. Ay ibinigay pa rin nito lahat kay Nestika sa abot ng kanyang makakaya. Masayang tinitignan ni Nestika ang kanyang pwesto. Kung saan marami ang bumibili dahil sa napakarami ng kanyang panindang prutas. Hindi niya akalain na ang naipon niya sa pagiging katulong noon ay mapapalago nito. At yun ang tumutulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa kanilang bahay. Magkano ang 1 kilong lansones, iha? Saad ng isang ginang. 60 lang po, manang. Masarap po yan. Napakatamis at hindi ka malulugi. Masayang tura ni Nestika. Sige, bigyan mo ko ng 5 kilo. Agad naman itong binigyan ni Nestika. Natutuwa pa ito dahil hindi niya akalain na lalago ang kanyang paninda o fruit stand sa kanilang baryo. Nestika, nagpapagod ka na naman dyan. Bakit kasi hindi ka nalang kumuha ng magbabantay rito? Agad na bungad ng ina nito. Nay, imbes na ibabayad natin sa kanya, mas mabuting ako na lang po. Para naman makatipid tayo. Seryosong tugon nito. Nasaan na po ba si Miracle? Dagdag nitong tanong sa kanyang ina na halatang pagod na pagod. Ayun, hindi pa tapos ang klase. Naku, Nestika, kausapin mo yung anak mo, ha? Napakakulit at pasaway. Naiiling na sambit ng ina nito. Naku, Nay, alam mo naman na bata. Siyempre, makulit talaga yan at pasaway. Pero hayaan nyo, kakausapin ko mamaya si Miracle. Sambit nito habang inaayos ang kanyang paninda. Miracle ang tawag niya rito dahil sa himalang nabuhay pa ito noon.
Sabi ng doktor noon na wala ng heartbeat ang batang nasa sinapupunan niya. Labis ito nasaktan at laging umiiyak dahil sa nangyari. Muntik pa siyang masies ng di oras dahil kailangan nilang kunin ang batang nasa sinapupunan niya. Ngunit nang matigas si Nestica at hinintay ang araw na lumabas ito. Ganun na lang ang gulat nila na lumabas ito na may buhay. Kaya pinangalanan niya na lang itong Miracle bilang pasasalamat. Ikaw ba'y nagdesisyon na tungkol kay Mayor? Agad na tanong ng ina nito. Bumuntong hininga naman si Nestica at tumingin sa ina nito. Oo naman, Nay. Para din yun sa kinabukasan ni Miracle. Para din sa inyo. Ikaw bahala, anak. Basta ako, lagi ako nandito sa tabi niyo ng apo ko. O siya, kailangan ko na siyang sunduin sa eskwelahan. Parang uulan ng malakas. Mag-ingat ka sa pag-uwi, ha? Linta niya ng ina nito. Sige, Nay. Ingat po, ha? Pakisabi po kay Miracle na huwag siyang pasaway kung ayaw niyang kurutin ko ang puweta niya. Natatawang sambit nito. Napailing naman ang ina nito. Yun lang kasi ang ginagawa ni Nestica sa tuwing hindi na ito nakikinig sa kanya. Humugot na malalim na hininga si Nestica. Kamusta na kaya si Doc Mark? Inahanap niya kaya ako? Ay, imposible. Anas nito sa kanyang sarili. Bigla pa ito napasimangot at inilig ang kanyang ulo para kalimutan yon. Dapat lang na magalit ako sa ginawa niya sa akin nun. Dapat ko na siyang kalimutan. Bulong nito sa kanyang sarili at winaksi ito sa kanyang isipan at nag-focus sa kanyang ginagawa. Busy ito sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Hindi nito akalain na si Miracle ay kamukhang kamukha ito ng kanyang ama. Miss, magkano ang orange? Biglang napalunok si Nestica. Kumabog ng malakas ang kanyang puso sa hindi malaman dahilan. Ang boses nito, bakit familiar? Anito sa kanyang isipan. Inilig nito ang kanyang ulo. Nanatili kasi ito nakayuko at abala sa pag-aayos ng mansanas na kanyang nahulog kanina at pinulot ito isa-isa. Miss, magkano ang kilo ng orange? Muling sampit nito sa baritonong boses. Ano ba? Bakit lagi na lang nag-i-echo ang boses ng lalaking yon? Anito sa kanyang isipan. Mura lang yan, sir. Pasensya na. Nestica? Gulat na untag ni Mark na mapagtanto kung sino ang taong nasa harapan nito. Ang taong naging dahilan kung bakit nasa probinsya siya. Ang taong isang buwan na niyang hinahanap, ngayon ay kaharap na niya. Anong ginagawa mo dito, Sir Mark? Malamig na tanong ni Nestica. Gusto nitong umiyak, magwala at saktan ng taong nasa kanyang harapan ngayon. Ngunit tila napako siya sa kanyang kinatatayuan. Thanks God, isang buwan din kitang hinanap, Nestica. I've been staying here for almost 1 month para lang mahanap kita. Para ano, Sir Mark? Hindi mo na ako katulong. Hindi na rin kita, boss. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Seryosong tugon nito sa kanya. No, hindi ako aalis hanggat hindi mo ako napapatawad, Nestica. Tugon nito at lumapit kay Nestica. Ngunit dahil sa labis na kalungkutan, sakit at puot sa puso ni Nestica, hindi nito napigilan ang kanyang sarili at dumapo ang kanyang palad sa pisngi ng lalaki. Ang kapal mo? Sa tingin mo ba madali kang patawarin, ha? Sa tingin mo ba hindi masakit yung ginawa mo? Naging miserable ang buhay ko dahil sa ginawa mong yon. Sigaw nito na punong-puno ng mga hinanaing sa kanyang puso. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na maging emosyonal. Sa tuwing naaalala nito ang gabi nangyari, pakiramdam niya ay kahapon lang nangyari sa kanya ang ganong bangungot. Alam ko, pero maniwala ka, pinagsisisihan ko ang lahat. Nandito ako para humingi ng tawad, Nestica. Nandito ako para itama ang maling nagawa ko. Nandito ako para panagutan ka. Nagmamakaawang sambit nito. Napakuyom ang kamay ni Nestica. May puwang sa kanyang puso na natutuwa siya. Meron din sa kanyang puso na kinamumuhian siya nito. Naguguluhan siya, ngunit isa lang ang dapat niyang gawin. Yun ay ang itago ang bunga ng karahasan nito. Ayaw niyang malaman ito ng lalaki. Huli na para magsisi ka, Sir Mark. Nagawa mo na. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Seryosong tugon nito sa kanya. Mga alis na sana ito nang bigla siyang yakapin ni Mark sa kanyang likuran. Nagulat ito at kumabog ng malakas ang kanyang puso. Alam niyang mahal niya ito. Ngunit ayaw niyang masaktan lalo na't meron itong babaeng minamahal. Na naging dahilan kung bakit umabot sa panggagahasa sa kanya ang ginawa nito. Ano ba? Bitawan mo ako! Sigaw nito at binigyan ng sampal muli si Mark. Tuluyan na din bumagsak ang luha nito dahil sa nararamdaman nitong emotion. Nestica, please. Give me a chance. Kaya kitang panindigan. Panindigan? Bakit? Dahil ba nakukonsensya ka sa ginawa mo sa akin noon? Ano pa bang gusto mo, ha?
Hinayaan kong babuyin mo ako dahil wala akong magawa. Punong-punong hinanakit na tura nito habang hawak ang kanyang puso. Muntik pa siyang mapatay noon dahil sa wala na ito sa katinuan. Yun na ata ang pinakamasakit na katotohanan na nirape siya sa marahas na paraan. Hindi kita sinumbong sa mga pulis dahil kahit papaano meron akong utang na loob sa'yo. Alam mo, gustong-gusto na kitang ipatanggal sa pagiging doktor mo. Pero alam mo ba kung anong nasa isip ko, ha? Paniniwalaan bang mahirap na kagaya ko? Hindi, di ba? Kasi sapat lang ang pera mo para baligtarin ang sitwasyon na ginawa mo sa akin. Sumubok itong isumbong siya noon, ngunit natatakot siya dahil mapera ang kalaban nito. Kumbaga sa katulad niyang mahirap lamang, ibabasura ang katotohanan at hayaan ang may sala dahil sa salapi na meron sila. Alam ko, handa ako, Nestica. Handa akong ipakulong ang sarili ko. Mapatawad mo lang ako. Nagulat si Nestica na lumuhod ito sa kanyang harapan. Napalunok pa ito na makitang sinsero ang mga salitang binitawan nito. Tila may kung anong bagay ang tumusok sa kanyang puso. Gustuhin niya man ito, ngunit tila ayaw ng kanyang puso. Lalo na ng kanyang anak kapag nalaman nitong siya ang magpapakulong sa ama nito. Natatakot siya na baka dumating ang araw na kamumuhian siya nito. Tumayo ka, Mark. Kahit anong gawin mo, hindi kita mapapatawad. Kinamumuhian kita. Kaya umalis ka na. Ayoko nakikita pa ang pagmumukha mo dito sa probinsya namin. Seryosong tugon nito. Hindi ko aalis, Nestica. Ngayon nakita na kita. Sa tingin mo ba, alis ako ng gano'n na lang? Isang buwan ako nandito sa probinsya para lang mahanap ka, Nestica. Turan nito. Ano? Ginawa niya yon? Pero imposible naman kung isang buwan na siya narito. Ani sa isipan ni Nestica. Bigla siyang kinabahan. Natatakot siya na baka makita siya ng kanyang anak na kasama ang lalaki. Pinilig nito ang kanyang ulo at sa kanya kinalma ang kanyang sarili. Wala na akong pakialam pa sa'yo, Sir Mark. Hindi kita inutusan para hanapin ako. Kung ang kinakatakot mo ay magsumbong ako, huwag ka mag-alala, hindi na yung mangyayari pa. Matagal ko nang kinalimutan ng lahat. Umalis ka na at pakiusap, huwag ka nang babalik dito. Alam ko, Nestica, pero ako hindi ko yun makakalimutan. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Alam ko sa sarili ko na may halaga ka sa buhay ko. Pakiusap, Nestica. Hayaan mo kung bumawi sa panahon naging miserable ang buhay mo. Tanggapin mo ako. Handa kitang pakasalan. Nakikiusap na sambit ni Mark. Nagulat si Nestica. Gusto nitong matuwa dahil sa mga sinserong salitang binitawan nito. Ngunit natatakot siya na baka kasinungalingan lang ang lahat. Ayaw niya masaktan. Ayaw niya mangyari muli ang bangungot sa kanyang nakaraan. Nestica, babe, ano ba nangyari rito? Ginugulo ka ba ng lalaking to? Tanong ng kanilang mayor na may kasamang bodyguard. Hindi babe, may tinatanong lang siya. Nauutal na sambit ni Nestica. Gusto pa nitong mapasuka sa babe na kanilang call sign. Ngunit kailangan niya yun gawin para umalis si Mark at mapaniwala niya ito. Nasa 60 plus na ito at kasalukuyan nanliligaw kay Nestica. Handa nitong tanggapin si Miracle bilang kanyang anak. Babe? Gulat na untag ni Mark kay Nestica. Oo, ikakasal na kami, Mark. Kaya pakiusap, huwag ka namang gulo pa sa buhay ko. Kalimutan na natin ang nakaraan. Seryosong sabi ni Nestica rito. Sa kanya ka ikakasal? Gulat na untag ni Mark sabay turo sa matanda. Bakit? May problema ba? Ako si Don Julio. Ako ang mayor sa probinsyang to. Sabat na tugon nito. Talagang siya pa napili mong pakasalan, tanda? 26 years old pa lang yan. Kung tutuusin, para ka na niya lolo. Natatawang sambit ni Mark. Sir Mark, umalis ka na, pakiusap. Ayoko ng gulo. Inis na bulong ni Nestica kay Mark na ang sama ng kanyang titig. Aba, bastos ka ha? Baka gusto mong ipakulong kita. Turista ka lang naman dito ah. Inis na tugon ni Don Julio dahil sa pangiinsulto sa kanya ni Mark. Sige, gawin mo. Hindi ako natatakot. Sisiguraduhin ko rin na matatanggal ka bilang mayor sa lugar na to. Seryosong tugon ni Mark. Bakit? Sino ka ba sa inakala mo? Wala ka sa kalingkingan ko, kaya tigil-tigilan mo na si Nestica. Maliwanag? Wika ng mayor. Hindi pa kayo kasal. Pwede ko pa siyang maagaw sa'yo, tanda. Seryosong tugon ni Mark. Bata, ayusin mo ang pananalita mo. Nandito ka sa teritoryo ko. Tugon ng matanda. Ngunit gumisi lang si Mark. Hindi ito natatakot. Dahil ang pagkakaalam ni Nestica, isa lang siyang ordinaryong doktor. Ngunit ang hindi niya alam, siya ang nagmamayari ng malaking hospital at meron din siyang kumpanya na nangunguna sa buong bansa.
Huwag mong gamitin ang posisyon mo para lang manakot, Mayor. Hindi mo ako kilala. Baka magising ka na lang na wala na sa'yo ang lahat, pati na rin ang posisyon na pinagmamalaki mo. Ngising tugon nito at tumingin kay Nestica. Napalunok si Nestica. Gusto nitong sumigaw sa tuwa nang marinig yon sa bibig nito. Tinignan din siya ng seryoso ni Mark. Umalis ka na, Sir Mark. Ano ba? Nanggugulo ka? Gusto mo ba mapaalis dito sa probinsya, ha? Inis na sambit ni Nestica. Natatakot na ito na makita ang namumulang mukha ni Don Julio. Pinakaayaw nito ay yung pinapahiya siya. Lalo na't marami na ang mga taong nakiisyoso sa kanilang bangayan. Oo, aalis ako ngayon, Nestica. Pero babalikan kita. Hindi kita susukuan. Sambit nito at saka siya mabilis na umalis. Tila naman natanggal ang tinig sa lalamunan ni Nestica. Nakita din kasi nito ang anak niyang si Miracle na papunta sa kanilang gawi. Nestica, sino ba lalaking yon? Agad na tanong ni Julio sa kanya. Bumuntong hininga naman si Nestica. Malayo pa naman ang anak nito at may binibili pa ito kasama ng lola nito. Siya si Mark, ang ama ni Miracle. Bakit hindi mo agad sinabi? Ano pa bang kailangan niya sa'yo? Seryosong tugon ng matanda. Julio, hayaan mo na yon. Hindi ko naman alam na muli kami magkikita eh. Turan nito. Hindi mawala sa isipan ni Nestica ang maamo nitong mukha, ngunit nangangayat din ito at tila stress na stress. Nestica, mahal mo ba siya? Ha? Gulat na tugon ni Nestica nang marinig niya yon mula sa bibig ng matanda. Sabi ko, mahal mo pa ba siya? May balak ka rin ba sabihin kay Miracle ang tungkol sa kanya? Tanong ng matanda. Umugot ng malalim na hininga si Nestica. Aminin niya man na meron pa rin siya nararamdaman rito, ngunit kailangan niyang kalimutan ang nararamdaman para sa kanya. Sa tingin mo ba, magkakagusto ko sa taong gumahasa sa akin? Seryosong tugon nito sa matanda. Kailangan niya itong kumpinsihin upang hindi ito magduda sa kanyang ikinikilos. Isa din sa dahilan ay dapat niya itong kausapin tungkol kay Miracle. Saka Julio, pwede ba ako makiusap sa'yo? Muling sambit nito. Kahit ano, Nestica, basta para sa'yo. Ngiting tugon ng matanda. Nakaramdam ng awa si Nestica para sa kanya. Ngunit huli na para magsisi. Lalo na't nagkita na sila ni Mark. Kailangan niyang gamitin ng matanda upang magkaroon ng magandang kinabukasan si Miracle pagdating ng tamang panahon. Pwede ba na kapag nagkita sila Mark at Miracle, pwede mo bang angkinin o sabihin na anak mo si Miracle? Seryoso ka ba? Pero hindi nakaapelyido sa akin ang bata. Paano kung magduda pa rin siya? Alam ko, pero wala na akong ibang dahilan. Julio, pakiusap. Alang-alang kay Miracle at sa akin kung talaga mahal mo ko. Sambit nito. Pinilit ng babae na lapitan siya upang pumayag sa kanyang kagustuhan. Ayaw niyang malaman ni Mark ang tungkol kay Miracle. Ano pa ba magagawa ko? Sige, kung yan ang gusto mo. Pero Nestica, baka mabisto tayo, lalo na't magkamukha sila ng anak niya. Seryosong tugon ng matanda, ngumiti si Nestica. Bahala na, ang mahalaga mapaniwala natin siya. Yun lang naman talaga ang mahalaga ang makaalis siya rito. Bakit ayaw mong paalisin ko siya rito kung yan ang gusto mo? Seryosong tugon ng matanda. Kilala ko siya, Julio. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi mo siya kilala kahit ako. Isang taon ako naging katulong niya. Ngunit para sa akin, napaka-misteryoso pa rin ang pagkatao niya. Seryosong tugon naman ni Nestica. Wala na nagawa ang matanda kundi ang humugot ng malalim na hininga at saka hinawakan sa may balikat si Nestica. Paano kung madaliin natin ang kasal? Baka doon titigil na siya at hindi niya naguguluhin pa ang buhay mo. Sambit ng matanda, napalunok naman si Nestica na patitig kay Julio. Ito lang ata ang solusyon, ngunit hindi naman siya handa sa ganung bagay. Pero hindi pa ako handa, Julio. Alam ko, pero pag-isipan mo, Nestica. Alam ko, yun lang ang tanging paraan para tumigil na ang lalaking yon. Seryosong tugon nito. Pag-iisipan ko muna, Julio. Ayoko magpadalos-dalos ng desisyon kung sa huli ako lang din ang mahihirapan. Untag nito sa matanda. Sige, kung yan ang gusto mo. Nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong. Huling sambit nito bago siya nagpaalam na umalis. Siya ang mayor, marami siyang problemang dapat asikasuhin. Minsan lang din siya nakakapunta kay Nestica kung meron siyang oras. Mama! Mula sa di kalayuan, masayang tumatakbo papunta kay Nestica si Miracle habang meron itong bitbit na isang bagay at hindi alam ni Nestica kung ano to.
Anak, hindi mo naman kailangan pang tumakbo, baka madapa ka. Hindi naman po, Mama. May ibibigay po ako sa inyo. Masayang sambit nito. Ano ba yan? Sigurado ako magugustuhan niya ng Mama. Nakangiting tugon naman ni Nestica. Ay naku, ang bilis tumakbo, hindi ko mahabol. Naiiling natura ng ina nito at hinahapo pang tumayo sa tabi ni Nestica. Hanay, ang puso niyo. Saway naman ni Nestica sa kanyang ina. Eto po, Mama. Perfect po ako sa drawing kanina. Wow, ang galing naman ng baby ko. Mahal ka talaga sa Mama mo. Muntik pa siyang madulas. Dahil doon ay binigyan niya ng ngiti si Miracle. Hindi talaga may pagkakaila na magkahawig sila, lalo na pagdating sa talino. Aminado si Nestica sa kanyang sarili na hindi siya masyadong matalino. Nawala ang ngiti sa labi ni Nestica nang tuluyan niya yun makita. Isa itong drawing kung saan may 3 tao. Eto po tayo, Mama. Magkahawak kamay. Eto naman po si Mamila. Masaya po siya kasama natin. Paliwanag nito. Napalunok naman si Nestica. Hindi matanggal sa kanyang isipan ang isa lalaking drawing nito at malayo sa kanilang distansya. Sino naman to? Takang tanong naman ni Nestica sa kanyang anak na si Miracle. Yan po si Papa. Diba sabi niyo po nasa heaven na siya kasama ni Papa Jesus? Oo. Nauutal na tugon naman ni Nestica. Yun ang pagkakaalam ni Miracle. Simula na magkaisip ito ay sinabihan niya ito na wala na ang kanyang ama at matagal nang patay. Kaya dyan po si Papa. Kasi po sabi ng teacher ko magiging guardian angel po natin siya. Ngiting tugon nito. Hindi na maiwasang pampigilan ni Nestica ang sarili at mabilis niya itong niyakap. Naawa siya rito dahil naniwala siyang wala na nga ang ama nito kahit ang totoo ay buhay pa ito. Patawarin mo ako, Miracle, kung kailangan ilihim ng mama sa'yo lahat to. Ani nito sa kanyang isipan. Napangiti naman ang ina nito at hinilot ang kanyang likuran upang kumalma at hindi mapansin ng bata ang luha nito. Sige na anak, busy pa ang mama ha? Kailangan mo nang umuwi kasama ng mamila mo. Malambing na tura ni Nestica sa kanyang anak. Pero mama, gusto ko po muna dumito. Gusto pa kitang kasama. Pero anak, hindi pwede yon. Hindi kita mababantayan. Saad nito. Natatakot kasi siya na baka bumalik si Mark. Lalo na't alam na nito kung saan siya nakapwesto. Baka makita nito si Miracle. Mama, promise po, hindi po ako maglilikot. Dito lang ako. Nagpapakyut na tugon nito. Miracle, anak, huwag na matigas ang ulo. Sundin mo na si Mama. Sumama ka na kay Mamila mo at saka tulungan mo siya magluto. Seryosong tugon naman nito. Ayoko, Mama. Gusto po kitang kasama eh. Palagi ka na lang dito. Wala ka ng oras sa akin. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Miracle. Nagkatingin na ng dalawa at saka humugot ng malalim na hininga si Nestica. O sige, magsasara lang ako ng fruit stand natin at uuwi na tayo ng maaga. Yehey! Tulungan natin si Mamila na magluto, Mama, para magkaroon naman tayong 3 ng banding. Masayang tura naman ni Miracle. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Nestica dahil sa kasiyahan ng anak nito at tumulong pa sa pagligpit ng prutas upang ilagay sa loob. Bakit ba ayaw mong dumito muna siya, anak? Takang tanong ng ina nito. Hindi pwede, Nay. Nandito si Mark kanina. Seryosong tugon nito na kinalaki ng mata ng ina. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? E di sana nabangasan ko ang pagmumukha ng manyakis na yon. Galit na sigaw ng ina nito. Nay, hinaan niyo po boses niyo. Baka mamaya marinig kayo ni Miracle eh. Saway naman ni Nestica sa kanyang ina upang ito'y kumalma. Pasensya ka na, anak. Nabigla lang ako. Saka kung hindi yun nangyari sa'yo, malamang walang Miracle ngayon sa buhay natin. Sambit ng ina nito. Nay, lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi ko nga alam kung bakit kami biglang nagkita rito eh. Kung tutuusin, dapat hindi na eh. Tadhana na ang gumagawa ng paraan, anak, para muli kayo magkita ulit. Seryosong sambit ng ina nito. Umiling naman si Nestica. Imposible po yun, Nay. Hayaan na natin yon. Bilisan na lang natin at baka bumalik pa yon. Baka makita pa si Miracle. Mas mabuti na nga, anak. Delikado na ngayon lalo na't nagkita kayo. Baka malaman niyan tungkol sa apo ko. Seryosong tugon ng ina nito. Mabilis na natapos ang ginagawa nila at naisipan na nilang sumakay ng tricycle upang madaling makarating sa kanilang munting tahanan. Makalipas ng 1 oras, dumating na rin sila at naghahanda na sa kanilang lulutuin sa kanilang hapunan. Mama, alam niyo po ba na binigay sa akin to nung kuya kanina? Masayang sambit ni Miracle sa kanilang katahimikan. Wow anak, ang ganda naman yan.
Sino nagbigay? Namamanghang tugon ni Nestica. Isa kasi itong bracelet na gawa sa ginto. Sobrang ganda nito at halatang mamahalin. Ngunit pinagtataka ni Nestica kung kanino ito galing. Doon po sa kuyang mabait, Mama. Binigay niya po sa akin to. Kasi nakikita niya raw sa akin yung kabataan niya. Ano? Gulat na untag ni Nestica at nabitawan nito ang hawak niyang kutsilyo. Nestica, ano ba nangyayari sa'yo? Muntik mo na matamaan si Miracle sa ginawa mo. Tarantang sigaw ng ina nito. Hindi maintindihan ni Nestica ang kanyang sarili. Kumabog na malakas ang kanyang puso sa hindi malaman dahilan. Mama, may nasabi po ba kung hindi maganda sa inyo? Naiiyak na sambit ni Miracle. Wala, pasensya ka na anak. Napagod lang si Mama. Tila nahimasmasan si Nestica dahil sa natatakot na tinig ng anak nito. Imposible naman kung si Mark ang nagbigay. Ani sa isipan ni Nestica at tiniling ang kanyang ulo upang pakalmahin ang kanyang sarili. Miracle, apo, ang mabuti pa pumunta ka muna sa kwarto. Gawin mo ng assignment mo. Sige po, Mamila. Ngitintugon naman ni Miracle at saka na ito umalis sa kusina. Anak, ano ba nangyayari sa'yo, ha? Paano kung nahulog mo sa paa ng anak mong kutsilyong to? Inis na sambit ng ina nito. Ano ba kasing bumabagabag sa isipan mo? Yang si Mark ba? Muling sambit nito. Nay, yung bracelet na suot ni Miracle binigay daw sa kanya. Oh, ano naman ngayon kung binigay sa kanya? E di mas mabuti yon kasi meron nagmamahal sa anak mo. Seryosong tugon ng kanyang ina. Nay, paano kung si Mark ang tinutukoy ni Miracle? Tarantang sambit ni Nestica at hindi nito alam kung ano ang gagawin. Ano ka ba anak? Imposible naman yon. Baka guni-guni mo lang yon. Baka isa sa mga teacher ni Miracle ang nagbigay nun. Seryosong tugon ng ina nito. Gusto nitong pakalmahin ng anak nitong natataranta at tila namumutla dahil sa kanyang negatibong pag-iisip. Tama, Nay. Ay, bakit kasi hindi ko yun naisip agad? Saway naman ni Nestica sa kanyang sarili at humugot ng malalim na hininga. Sige na, magluto ka na dyan. Baka gutom na ang anak mo. Huling sambit ng kanyang ina bago siya lumabas at patungo sa kanilang munting sala. Mabilis na lumipas ang araw at lutang pa rin si Nestica. Ang bracelet na suot ng anak nito ay sobrang familiar sa kanya. Meron kasi itong letrang M sa gitna. Ay, Diyos ko, mababaliw ako sa kakaisip nito. Sana nga mali lang talagang naisip ko. Bulong nito sa kanyang sarili. Miracle? Naibulalas na lang nito nang makita ang figura ng anak nito. Teka, imposible naman kung si Miracle yon. Binabantayan siya ni nanay. Bulong nito sa kanyang sarili at tiniling ang kanyang ulo na baka nagkamali lang siya. Mama! Miracle? Gulat na untag ni Nestica na makita ang anak nito na kumakaway sa kanya sa di kalayuan. Ay, Diyos ko, Miracle! Malakas na sigaw nito at mabilis na tinakbuhan ng anak. Wala na siyang pakialam sa lalaking kasama nito na nakatalikod sa kanya. Anak, bakit ka nandito? Nasaan ang mamila mo? Muling tanong nito. Kumabog na malakas ang kanyang puso dahil sa kaba. Mama, siya po yung nagbigay ng bracelet sa akin. Masayang sambit ng bata, imbis na sagutin ang tanong nito. Salamat sir, pero mali naman ata na tangayin yung anak ko. Yan ba ang modus nyo ngayon? Ang mambiktima ng mga bata tulad ng anak ko? Inis na sigaw ni Nestica sa lalaking nananatili pa rin nakatalikod sa kanya. Doon niya napagtanto na may kausap pala ito sa kanyang cellphone. At familiar sa kanya ang figura ng likuran nito at ang tindig at tangkad nito. Diyos ko, huwag naman sana. Dasal ni Nestica sa kanyang isipan. Mama, hindi po siya bad guy. Tinutulungan niya ako para hanapin ka. Umuwi kasi si Mami Lai at may importanteng kukunin sa bahay, kaya niya po ako sinamahan. Miracle, hindi ba't sinabihan kita na huwag kang basta-basta sasama sa taong hindi mo kilala? Pinag-alala mo ako. Galit na sigaw nito kay Miracle. Hindi na napigilan ni Nestica ang sarili na pagalitan ito dahil sa kabang nararamdaman niya. Lalo na ngayong panahon na ang raming bata ang nawawala sa kanilang lugar. Miss, hindi mo kailangang sigawan ng anak mo. Natutrauma ang anak mo sa ginagawa mo eh. Baritonong sambit na lalaking nasa harapan nila ngayon. Tapos na itong kausapin ang sa kabilang linya. Hoy mister, huwag kang makikialam sa pagdidisiplina ko sa anak ko. Kung itong bracelet ang dahilan mo kung bakit ka lumalapit sa anak ko, mas mabuti pang kunin mo na lang at huwag ka nang lalapit pa sa anak ko. Seryosong tugon nito. Ginagawa ko lang to para protektahan ang anak ko. Kaya wala kang karapatan sa anak ko kundi disiplinahin ko siya. Muling sambit nito sa galit na boses. Alam ko, Nestica.
Tila huminto ang oras ni Nestica nang makitang ito nga si Mark. Agad nitong hinila ang anak at tinago sa kanyang bewang. Anong ginagawa mo rito? Small world. Hindi ko akalain na ikaw palang mama ni Miracle. Gulat na untag ni Mark. Tila nagkaroon ito ng tuwa sa kanyang puso. Isang linggo na sila nagkakilala ng bata. At hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang kagaan ang loob nito sa kanya. Paano mo nakilalang anak ko, Mark? Kinakabahan tanong ni Nestica rito. Isang linggo na. Nakita ko siyang umiiyak sa gilid, kaya pinuntahan ko na. Hindi ko nga alam eh. Pero nakikita ko ang kabataan ko sa kanya. Makahulog ang sagot nito na nagpamutla kay Nestica. Sige, salamat. Kailangan na naming umalis. May prutas pa akong kailangan ibenta. Sandali lang. Pigil ni Mark kay Nestica. Hinawakan nito ang kanyang braso. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Tila ang kamay nito ay nakukuryente dahil sa hawak ni Mark. Ano ba? Bitawan mo ako. Umalis ka na, Mark. Inis na sambit ni Nestica sa kanya. Naguguluhan lang si Miracle na nakatitig sa kanilang dalawa at mas pinili na lang nitong tumahimik. Nestica, sinong ama ni Miracle? Seryosong tugon ni Mark. Napalunok ng ilang beses si Nestica. Nagsisimula ng mamawis ang kanyang muka at naninikip ang kanyang puso. Wala ka nang pakialam doon. Nauutal na tugon ni Nestica rito at winaksi ang kanyang kamay. Meron akong pakialam. Nararamdaman ko ang lukso ng dugo sa batang yan. Sabihin mo sa akin, anak ko ba siya? Seryosong tugon ni Mark sa mahinang boses. Mas lalong nakaramdam ng kaba si Nestica. Hindi niya alam ang sasabihin. Umaasa na lang na sana ay dumating ang nanay nito o si Don Julio upang makalusot siya. Anak ba natin siya? Muling sambit nito. Hindi na napigilan pa ni Nestica ang kanyang sarili at dumapo ang palad nito sa mukha ni Mark. Ang kapal na mukha mong angkinin ng anak ko? Ganun ka na ba kadesperado, Mark? Pating anak namin ni Julio aangkinin mo? Seryosong turan nito. Pero sa kaloob-looban nito ay parang gusto na lang nitong tumakbo at saktan si Mark ng higit pa. Ngunit ayaw niyang makita yon ng anak niya, lalo na't naguguluhan ng kanyang mukha. Hindi, nagsisinungaling ka. Ibang-ibang itsura ni Miracle sa matandang yon, Nestica. Ano pa ba dapat kong gawin para patawarin mo ko? Hindi na napigilan pa ni Mark ang kanyang sarili at tuluyang napaluha sa harapan niya. Nagulat pa ito dahil first time niya makita itong umiyak mismo sa kanyang harapan. Kuya, bakit ka po umiiyak? Mama, ano po ba nangyayari? Nalilitong sambit ni Miracle sa ina nito. Miracle, mauna ka na dun sa fruit stall natin. Meron tayong customer. Bulong ni Nestica sa kanya. Pero mama, wala nang pero-pero pa, Miracle. Please, sundin mo na lang ang mama at hintayin mo ang Daddy Julio mo. Sinadya ni Nestica ang kanyang boses upang marinig ni Mark. Bakit mo siya pinapaalis? Ano, Nestica? Natatakot ka ba? Na malaman niya na ako ang ama niya? Tumigil ka na, Mark. Nahihibang ka na ba? Isa ka pa naman sikat na doktor pero may topak ang ulo mo. Sigaw na sambit ni Nestica rito. Hindi ako nasisiraan ng bait, Nestica. Malakas ang kutob ko. Anak ko si Miracle. Kuhang-kuha niya ang mukha ko. Sisiguraduhin kong papatunahin ko yan sa'yo. Seryosong tugon nito sa kanya. Napaawang ang bibig ni Nestica. Hindi na nito alam ang gagawin. Bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba, Mark, kapag nagkataon na anak mo siya, matutuwa kaya siya kapag nalaman niyang ginahasa mo ako? Sampit ni Nestica na nagpatigil kay Mark. Tulala ito nakatingin sa babae. Kitang-kita nito ang sakit at pagkamuhi sa magagandang kulay itim nitong mga mata. Kamumuhi ang kanya. At kahit kailan, hindi mo siya magiging anak. Anak namin siya ni Julio. Muling sambit nito. Tatalikuran na niya sana ito, ngunit nagsalita si Mark na kanyang kinatigil at nakaramdam ng inis sa kanyang puso. Bakit, Nestica? Ano ba na gusto mo sa matandang yon? Dahil ba sa pera niya? Kaya ko namang ibigay sa'yo yon. Handa kong tanggapin si Miracle bilang anak ko. Seryosong tugon nito kay Nestica. Nestica, sumama ka na sa akin sa Maynila. Magsimula tayo ulit. Handa kitang pakasalan. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko sa'yo noon. Dagdag nito habang patuloy sa pag-iyak. Hindi alam ni Nestica ang mararamdaman. Gusto nitong lapitan at yakapin si Mark, ngunit pinangunahan siya ng galit at kaba sa kanyang puso. Umuwi ka na, Mark. Sinabi ko na sa'yo, di ba? May anak na ako kay Julio. Tanggap niya ang nakaraan ko dahil sa kagagawan mo. Kaya tumigil ka na at kalimutan mo na nangyari sa atin noon. Sambit nito at pinunasan ang kanyang luha. Hindi ko yung kayang kalimutan lang ng ganon, Nestica.
Nakokonsensya ka lang kaya hindi mo kayang kalimutan yon, Mark. Ngayon umalis ka na at wala ka nang dapat pang ipag-alala pa. Tugon nito at aakbang na sana ang mga paa nito nang may kamay na yumakap sa kanya likuran. Napalunok at napatigil si Nestica. Tuloy ang bumagsak ang kanyang luha at nanginginig na tanggalin ang kamay nito. Please, hayaan mo akong gawin sa'yo to. Kahit ngayon lang, Nestica. Bulong nito. Ramdam ni Nestica ang init ng hininga nito sa kanyang liig. Napapikit ito at hindi nito may tatangging gusto niya ang ginagawa ni Mark sa kanya. Parang awa mo na, Mark. Huwag mo na akong pahirapan pa. Bitawan mo ako. Sa tingin mo ba gugustuhin ni Leia ang ginagawa mo ngayon, ha? Inis na tura nito at pilit tinatanggal ang kamay ni Mark. Ngunit masyado itong malakas. Si Leia ang babaeng minahal ni Mark at siya rin ang dahilan kung bakit siya nagpakalasing nung gabing nirape siya nito. Wala na kami, Nestica. Matagal na akong walang nararamdaman sa kanya. May iba akong gusto. May hinang bulong nito at mabibigat na hininga ang pinapakawalan nito. Pwede ba? Huwag ako, tama na, Mark. Hinayaan ko na nga, di ba? Kahit masakit, binigay ko sa iyo ang sarili ko ng buong buo. Hindi pa ba sapat yon? Tigilan mo na ako. Tigilan mo na kami mag-ina. Tumigil ka na dahil ikakasal na ako. Inis na sigaw nito at buong lakas nitong winaksi ang kamay ni Mark na nakapulupot sa kanya. Alam ko naman ang dahilan kung bakit mo yung nagawa sa akin. Nang dahil kay Leia. Muling sambit nito na punong-puno ng hinanakit. Mahal kita, Nestica. Napatigil si Nestica. Gulat ito napatingin kay Mark na ngayon ay may seryosong mukha na nakatingin sa kanya. Ano sabi mo? Gulat na untag nito. Nagbabakasakali ito na baka namali lang siya ng pandinig. Simula nung araw na naging maid kita, nakikita kita araw-araw. Nahulog ang loob ko sa'yo. Hindi ko maamin yun sa'yo dahil girlfriend ko si Leia. Turan nito, alam niyang ito na ang tamang oras para sabihin ang katotohanan tungkol kay Nestica na punong-puno ng puot at galit ang kanyang puso. Hindi kita ginustong gahasahin ng gabing yun. Pero hindi ko akalain na may binabalak pala masama si Leia. Nung gabing yun, niyaya niya ako makipag-date sa kanya. Dagdag nito, hindi alam ni Nestica kung bakit siya nakikinig rito. Ngunit tila yun ang kagustuhan ng kanyang puso na malaman kung ano ba talaga ang dahilan. Nilagyan niya ng sex drugs ang alak na hinanda niya sa akin. Huli na nung malaman ko. Gusto niyang sirain ang pagkatao ko. Gusto niyang kunin kung anong meron ako. Siya dapat ang maghahasa ako ng gabing yun. Dahil yun ang gusto niyang mangyari, Nestica. Umiiyak ito habang nagpapaliwanag. Hindi na napigilan ni Nestica ang manghina at mapaupo sa lupa habang si Mark naman ay mabilis siyang pinuntahan. Huwag ka lalapit sa akin. Huwag ka lumapit. Umiiyak na sigaw ni Nestica sa kanya. Ngunit hindi ito nagpatinag. Ayaw nitong saktan siya. Ngunit kailangan nitong malaman ang buong katotohanan. Hindi ko ginusto yun, Nestica. Tama na. Please, tama na, Mark. Umalis ka na. Kalimutan mo na yon. Umalis ka na. Nagpupumiglas na sigaw nito. Pero pilit pa rin siyang niyayakap ni Mark at humihingi ng tawad. Gusto niyang pakalmahin ito dahil sa napapansin nito ang panginginig niya. Naalala ni Mark ang gabing ginahasa niya ito. Trauma ang nasa kanyang muka at mga mata. Please, patawarin mo ako, Nestica. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patutunahin ko mahal kita. Tama ang mga salitang binitawan ko. Mahal kita, Nestica. Paniwalaan mo ako kahit ngayon lang. Mahabang lintanya nito habang patuloy sa pagluha ang mga mata at pinapakalma nito si Nestica. Mark! Napasigaw si Nestica na makita kung paano napabitaw sa kanya si Mark. At napatumba nang may taong sumuntok sa kanya. Ang kapal na mukha mong yakapin na magiging asawa ko? Galit na sigaw ni Don Julio. Julio! Gulat na untag ni Nestica. Gusto nitong lapitan si Mark na may dugo sa kanyang labi dahil sa lakas na suntok nito. Ako nga, Nestica. Hindi ko akalain na muli pala talagang pupunta ang lalaki niyan dito. At nagkikipagyakapan ka pa. Igting pang ang sambit ng matanda rito at pinahawak sa kanyang security guard si Mark. Bakit? Naiinggit ka ba? Kung tutuusin, mas kilala ko siya kesa sa'yo. Alam ko mahal ako ni Nestica. Naniniwala akong anak namin si Miracle. Matapang na sambit nito. Nagpapatawa ka ba? Inaangkin mo ang anak ko? Bata, nananaginip ka pa. Galit na sambit ng matanda. Hindi ako nananaginip, tanda. Ang nararamdaman ko para kay Miracle, lukso ng dugo yun. Eh ikaw, kamukha mo ba siya? Hindi, di ba? Dahil naniniwala ko na ako ang ama niya. Seryosong tugon nito.
Tumigil ka na, Mark. Baliw ka na. Respetuhin mo ang magiging asawa ko. Inis na sambit ni Nestica. Napalunok pa ito nang tinignan siya ng seryoso ni Mark. Hindi ko baliw. Papatunayan ko na malalaman ko ang katotohanan kapag nalaman ko niloko mo ko. Sisiguraduhin ko na babalik ka sa akin at ako ang magdadala sa iyo sa altar. Seryosong sambit nito. Subukan mo. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din babalik ka sa lungga mo, bata. Pagbabanta sa kanya ni Don Julio. Huwag puro pagbabanta ang gawin mo, tanda. Sisiguraduhin ko rin na may madadala ako sa pag-uwi ko sa lungga ko. Sambit nito at marahas na pinunasan ng dugo sa kanyang putok na labi. Muli niyang tinignan si Nestica. Nakaramdam ito ng inis at selos na makita kung paano kumapit sa kanyang braso ang matanda. Sisiguraduhin ko malalaman ko ang katotohanan, Nestica. Sa pag-uwi ko, dadalhin ko kayo. Ani nito sa kanyang isipan at mabilis na binuhay ang kanyang kotse. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Simula nang malaman ni Nestica ang buong katotohanan kung bakit nagawa yun sa kanya ni Mark ang lahat. Tila nakaramdam siya ng konsensya dahil sa pagtago nito sa kanya kay Miracle. Meron itong karapatan lalo na't anak niya ito. Iniisip mo pa rin ba siya, anak? Bungod ng kanyang ina. Simula na mangyari yon ay naisipan na lang ni Nestica na tumigil na lang muna pansamantala sa pagtitinda ng prutas. Mahal mo pa ba siya? Muling sambit ng ina nito. Kahit naman hindi ko sabihin sa iyo ang totoo, Nay, alam ko malalaman mo rin yon, di ba? Anak, wala namang masamang magmahal. Buksan mo ang puso mo para magpatawad. Baka galit ka lang kay Mark. Seryosong tura ng ina nito. Umiling naman si Nestica. Humugot ng malalim na hininga bago tinignan ang mahimbing na natutulog na si Miracle. Nay, para sa akin matagal ko na siyang pinatawad alang-alang sa anak ko. Kaya lang, bakit pakiramdam ko may kulang pa rin sa buhay ko? Sambit nito. Kasi nga mahal mo siya, anak. 1 linggo na rin simula nang malaman mo ang katotohanan. Kung tutuusin kung ako lang masusunod, sisiguraduhin ko makukulong ang babaeng may gawa ng lahat ng yon. Seryosong tugon ng ina nito. Ay, kalimutan na lang natin yun, Nay. Sa ngayon, yung kasal na lang namin ni Mayor ang pag-usapan natin. Ang tanong, handa ka na ba talagang pakasalan si Don Julio? Anak, matanda ka na. Alam mo naman ang tama at mali. Sundin mo ang nilalaman ng puso mo. Tugon ng kanyang ina. Kailangan, Nay. Alam mo naman na hindi habang buhay magiging bata si Miracle. Lahat ng ginagawa ko para sa kanya, sa inyo, para sa mga kinabukasan natin. Seryosong tugon nito. Wala na siyang pagpipilian pa. Mahal niya si Mark, ngunit nakasalalay kay Don Julio ang kinabukasan nilang tatlo. Kahit alam niyang doktor ang ama ng anak nito, ngunit hindi niya kailanman ibibigay kay Mark si Miracle. Kahit malaman nito ang buong katotohanan. Anak, ang sa akin lang ay dapat mong pag-isipang mabuti. Alam mong mahirap matali, lalo na kung hindi mo naman mahal. Biglang natahimik si Nestica. Tama ang kanyang ina, ngunit nakahanda na ang lahat upang hindi na siya guluhin pa ni Mark. Nay, hindi na tayo pwedeng umatras. Mayor siya, Nay, nakahanda na ang lahat. Kaya kahit labag man sa kalooban ko, kailangan ko magpakatatag at pakasalan siya. Saad nito. Humugot naman ng malalim na hininga ang ina nito at saka hinawakan siya sa may balikat. Sige na anak, kailangan mo na magpahinga. Bukas na kayo hahanap ng susuoting wedding gown. Tura ng ina nito. Tumango naman si Nestica at saka na ito pumasok sa kwarto kung nasaan ang anak niya. Gagawin ko lahat anak para sa kinabukasan mo. Bulong nito at hindi nito maiwasang makaramdam ng lungkot bago nito hinalikan sa noo ang kanyang anak. Diyos ko, sana tama tong desisyon ko. Ani nito sa kanyang isipan at niyakap niya ito. Simula na sabihin ni Mark na hindi siya aalis hanggat hindi nito nalalaman ang buong katotohanan, ay natatakot si Nestica. Wala siyang ibang ginawa kundi bantayan ang anak nito 24/7. Kinabukasan, nagising si Nestica na wala sa kanyang tabi si Miracle. Miracle? Miracle, nasaan ka? Tarantang sigaw nito dahil sa labis na kabang nararamdaman nito. Anak, Nestica, huminahon ka. Nandito kami sa kusina. Naghahanap ng gatas itong si Miracle. Mula sa kusina, narinig ni Nestica ang boses ng ina. Ay, Diyos ko, akala ko kung ano na nangyari, Nay. Sorry, Mama. Hindi na kita ginising kasi ang himbing ng tulog mo. Nakangiting sambit naman ni Miracle. Okay lang, anak. Napapraning lang siguro si Mama. Kahit ano na lang kasi pumapasok sa isipan ko. Seryosong tugon naman nito. Ay, puro ka kasi negatibo kung mag-isip.
Ang mabuti pa magkape ka para naman mawala yung pagkaparaning mo. Naiiling na tugon ng ina nito. Mabuti pa nga, Nay. Siya nga pala, Nay, isasama ko pala si Miracle sa pagsukat ng gown mamaya. Talaga po ba magpapakasal ka kay Sir Julio, Mama? Hindi na po ba magbabagong isip nyo? Malungkot na tugon ni Miracle. Napaawang naman ang bibig ni Nestica. Hindi ito makapaniwala sa narinig nito mula sa anak. Humugot ito ng malalim na hininga at inayos ang ilang hiblang buhok na nahuhulog sa mukha ni Miracle. Anak, malaking utang na loob natin kay Papa Julio mo. Siya ang dahilan kung bakit kasama ka namin ngayon. Tugon nito. Nang dahil kay Julio ay nakalabas sila ng hospital. 200,000 din ang ipinambayad niya sa hospital kaya sila nakalabas. At nabuhay si Miracle dahil sa mga mamahaling gamot na binigay sa kanya ng kanyang doktor. Dahil na rin sa premature baby ito. Pero Mama, matagal na po yun, di ba? Hindi mo po ba mahal ang papa ko? Sigurado po ako na masasaktan siya sa heaven kapag nalaman niyang ikakasal ka na. Inosenteng sambit ni Miracle kay Nestica. Anak, ayaw mo ba maging masaya si Mama? Tanong nito sa inosenteng anak na nakasimangot. Siyempre po, gusto Mama. Kaya lang ayaw ko sa kanya, para kasing masamang ugali niya. Miracle, hindi masama ang Papa Julio mo. Magkakasundo din kayo kapag naikasal na kami. Ngitintura naman sa kanya ni Nestica. Wala na nagawa pa si Miracle kundi tanggapin. Labag man sa kalooban nito pero gusto niya makitang masaya ang mama nito. Nagpaalam na rin sila upang puntahan ang bilihan ng gown. Mabilis na lumipas ang 1.5 oras ay dumating na rin sila sa isang malaking building kung saan malaya ka mamili ng susuotin mo. Wow! Naibulalas na lang ni Nestica sa kanyang sarili at saka nito hinawakan sa kamay ang anak. Halika na anak. Sigurado ako na magugustuhan mo rin yung susuotin mo. Muling sambit nito. Hindi maiwasang mapangiti ni Nestica. Ngunit nawala din ito agad dahil sa naalala nito ang binitawang salita ni Mark. Talaga ba mahal niya ako? Ani nito sa kanyang sarili. Hindi niya maiwasang mag-overthink at napapaisip na sana si Mark na lang ang papakasalan niya at hindi si Don Julio. Nakapili ka na ba, babe? Wala pa. Nauutal na sambit ni Nestica. Hindi nito namalayan na nakalapit na pala sa kanya si Julio. Pumili ka lang ng gusto mo. Minsan mo lang ito mararanasan sa tanang buhay mo. Kaya sulitin mo na. Seryosong tugon ng matanda. Nasaan pala si Miracle? Tarantang tanong nito sa matanda. Hindi na nito pinansin pa ang tinuran nito. Hayaan mo na. Baka nawiwili lang siyang pumili ng gusto niyang suotin. Hindi mo dapat siya hinayaan mag-isa. Hahanapin ko na lang siya. Inis na sambit ni Nestica kay Julio. Nestica! Tawag na matanda, ngunit hindi na ito lumingon pa sa kanya. Napamura naman ang matanda dahil sa inis at agad sinundan si Nestica. Miracle, anak! Nakaramdam na ng kaba sa dibdib si Nestica nang hindi makita si Miracle kahit saan sulok ng building. Miracle, anak! Nasaan ka na ba? Muling sigaw nito. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang pares ng tsinelas ni Miracle. Nilukob ng kaba ang puso nito at may sulat na naiwan. Diyos ko, kay Miracle to ha. Kinakabahang bulong nito sa kanyang sarili at mabilis na kinuha ang pares ng tsinelas at ang pirasong papel. Kung gusto mong makita ang anak mo, bumalik ka sa mansyon. Doon mo makikita ang anak mo. Mark. Basa nito, inis niya itong pinunit at hindi niya akalain na makukuha nga nito ang kanyang anak. Nababaliw na ba siya? Sinadya niya bang kunin ang anak ko kung kailang kasal ko na sa susunod na linggo? Inis na sambit nito sa kanyang sarili. Nestica, teka lang, saan ka pupunta? Hindi ka pa nakapagsukat ng wedding gown mo? Sigaw ni Julio. Ngunit huli na dahil nakasakay na ito ng taxi. Gustuhin niya man itong habulin, ngunit meron pa siyang meeting na dapat niyang gampanan. Isa lang ang nasa isip ni Nestica, ang makuha ang anak nito at bumalik ng probinsya upang maituloy nito ang kanyang kasal kay Julio. Kuya, ihatid mo ako sa terminal. Non-stop biyahing Maynila. Seryosong tura ni Nestica sa driver na agad naman itong kinatango bilang sagot. Ma'am, nandito na po tayo. Agaw pansin ng manong driver dahil sa napapansin nito na malalim ang iniisip ng babae. Bumuntong hininga naman si Nestica. Eto po bayad. Pasensya na po kayo, Manong. Ingat po. Ikaw din, Iha, para kasi may problema ka. Basta lagi mong tandaan na piliin ang tama at huwag ipilit ang mali. Seryosong tugon nito at umalis na. Iniwan si Nestica na nakanganga. Imposible naman kung nakadrag si Manong driver.
Bulong ni Nestica sa kanyang sarili, sabay kamot ng kanyang ulo. Iniling na lang nito ang kanyang ulo at saka na tumakbo patungo sa bus. Iisa lang ang nasa isipan nito, si Miracle. Kailangan niyang mabawi ito sa kamay ni Mark. Kinalma ni Nestica ang kanyang sarili at sumandal. Naisip nito na matulog na lamang upang magkaroon ng lakas ng loob na harapin si Mark. Makalipas ng 7 oras na pagbiyahe, hindi na malaya ni Nestica na nakarating na pala siya sa Maynila. "Ma'am, nandito na po tayo sa Maynila." Sambit ng konduktor sa kanya. Agad na tumayo si Nestica. Bumaba ng bus at napapikit nang salubungin siya ng malakas na hangin. 7 taon din simula nang umuwi siya sa probinsya. Kinalimutan na niya ang lugar na to. "Kuya, ihatid mo ako sa address na yan." Sambit nito sa taxi driver at agad naman itong tumango. Malayo pa lang pero ramdam na ni Nestica ang kaba sa kanyang puso. Kulang na lang lumabas na ang puso nito sa kanyang katawan. "Diyos ko, sana naman maging matapang pa rin ako pagkaharap ko na siya mamaya." Ani sa isipan nito at humugot ng malalim na hininga. Makalipas ang 30 minutos, natanaw na ni Nestica ang malaking mansyon kung saan saksi ito sa nangyari sa kanya. Gustong umiyak ni Nestica. Habang papalapit ito ay bumabalik din sa kanyang alaala ang nangyari sa kanya 7 taon na ang nakakalipas. "Hoy Mark! Ang kapal na mukha mong kidnapin ng anak ko? Lumabas ka dyan! Ilabas mo ang anak kong hinayupak ka!" Mula sa labas, halos mapatid na ang ugat sa leeg ni Nestica dahil sa lakas ng sigaw nito. Kinakalampag din nito ang malaking gate upang makagawa ng ingay. "Miracle, anak! Si mama to, buksan mo ang gate!" Uling sambit nito sa naiinis na boses. Kukuha sana ito ng bato, ngunit dahan-dahan bumukas ang gate at tinuluwanon ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya ang mukha. "Nasaan ang amo mo? Saan niyo dinala ang anak ko?" Sigaw nito at mabilis na naglakad papasok ng mansyon. Napakamot na lang sa ulo ang security guard at sumunod sa kanya habang umiiling ito. "Sabi ko na nga ba, darating ka." Isang baritonong boses ang narinig ni Nestica mula sa sala na prenting nakaupo. "Nasaan ang anak ko, Mark?" Seryosong tura naman ni Nestica sa kanya. "Anak mo? O anak natin dalawa?" Tugon ni Mark na nagpamutla kay Nestica ng panandalian. "Ano pinagsasabi mo, ha? Nahihibang ka na ba, ha? Ayoko na lokohan. Ibigay mo sa akin ang anak ko at makauwi na kami ng probinsya." Inis nitong sambit. "Sa tingin mo ba, makakabalik ka pa ng probinsya, Nestica? Ngayong alam ko na ang katotohanan?" Seryosong sambit nito at binigay kay Nestica ang envelope. "Ano to?" Kinakabahan tanong ni Nestica sa kanya. "Buksan mo para malaman mo." Seryosong tugon ni Mark sa kanya. Hindi maintindihan ni Nestica kung bakit may saya sa mukha ni Mark. Nakaramdam siya ng kaba at pagdududa sa ikinikilos nito. "Mali lang sanang iniisip ko." Ani sa isipan nito at binuksan ang envelope. Nagulat pa ito nang mabasa ang DNA test result sa envelope na kanyang ipinagtataka. "DNA test?" Takang sambit nito at napatingin kay Mark. "Nilihim mo sa akin ang buong katotohanan tungkol kay Miracle. Nung una nakita ko siya, ang gaan na ng loob ko sa kanya. Kaya nang malaman kong ikaw ang ina niya, ay palihim akong kumuha ng sample sa kanya para mapatunayan kung anak ko nga siya." Seryosong tura ni Mark sa babae. Nanginginig si Nestica. Nabitawan ng papel kung saan 99.9% ang nagpapatunay na siya nga ang ama nito. "Bakit mo nilihim sa akin ang katotohanan, Nestica? Sana naging mabuting ama ako sa kanya. Sana mas nakilala ko si Miracle." "Bunga siya ng karahasan mo. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa kanyang katotohanan?" Galit na sigaw ni Nestica. Hindi niya napigilan ang sariling mapasigaw sa galit at walang tigil sa paglandas ang luha nito. "Tapos ngayong alam mo na ang tungkol sa kanya? Basta-basta mo na lang siyang kukunin na parang walang nangyari, ha?" Muling sambit nito at hindi nito napigilan ang sarili na sugurin si Mark. "Tama na, Nestica. Tama na, please. Ano pa ba dapat kong gawin para patunayan ko sa'yo na nagsisisi na ako? Ano pa ba dapat kong gawin para patawarin mo ako, Nestica?" Namamaos na sambit ni Mark habang pinipigilan nito ang kanyang pagpalo sa kanyang dibdib. Nakaramdam ng pagod si Nestica. Malakas si Mark at wala siyang binatbat rito. "Bakit ganon? Sa kabila ng ginawa mo sa akin noon, bakit hanggang ngayon ikaw pa rin?" Agulgol nito sa dibdib ni Mark. Hindi nito maiwasang makaramdam ng pagod, lalo na't sa lalaking minsan na naging bahagi sa buhay niya. "Dapat galit ako sa'yo. Dapat sinaktan kita. Hindi sapat ang ginawa kong pagtatago kay Miracle sa'yo. Kulang pa yon sa lahat ng kasalanan mo sa akin." Muling sambit nito. Pilit siyang umaalis sa yakap ni Mark, pero hindi na ito nagpupumiglas pa.
Tila nakaramdam siya ng panghihina. Patawarin mo ako. Alam ko, naging bahagi din ako ng buhay mo. Pangako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Napatunayan sa inyo ng anak ko. Babawi ako. Hindi mo na kailangan pang bumawi, Mark. Wala na akong pakialam sa'yo. Wala kang karapatan sa anak ko. Galit na mungkahi nito na makawala siya sa yakap ni Mark. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit para lang sa anak natin. Wala kang anak, Mark. Kalimutan mo na si Miracle. Bubuti ang buhay ng anak ko sa piling ko. Kaya sa ayaw at gusto mo, dadalhin ko ang anak ko kahit saan ko gusto. Seryosong tugon ni Nestica sa kanya. Ganyan na ba katigas ang puso mo? Hindi mo na ba kayang buksan niyang muli at magpatawad? Ano pa bang kulang? Handa ako magparaya. Lahat na meron ako, kaya kong isuko, Nestica. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataong magpakaama sa anak ko. Muling sambit nito. Napasinghap at nagulat si Nestica nang bigla ito lumuhod sa kanyang harapan habang umiiyak. Natigilan ito at halos hindi na maigalaw pa ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan. Tumayo ka dyan! Ano ba? Tumayo ka! Hindi ako Diyos para luhuran mo! Umiiyak na sambit nito at pilit pinapatayo si Mark. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon para sa anak ko, Nestica. Nagmamakaawanturan nito. Mama? Papa? Mula sa hagdan, nakita nilang pareho si Miracle na nakatayo habang malungkot na nakatitig sa kanila. Miracle? Anak? Sabay na sambit nilang pareho. Umiiling si Miracle at tuluyang bumagsak ang luha nito. Sabi mo sa akin, Mama, patay na si Papa. Nagsinungaling ka sa akin. Umiiyak na sambit nito. Anak, hayaan mo ako magpaliwanag. Naiiyak na tura ni Nestica. Tapos ngayon nag-aaway kayo. Hindi niyo ba ako mahal? Miracle! Sigaw nilang pareho nang tumakbo pataas si Miracle. Agad siyang hinabol ni Mark at Nestica. Tila nagkasundo sila pagdating sa anak nilang si Miracle. Anak, si Mama to. Sorry kung kailangan kong ilihim sa iyo ang katotohanan tungkol sa ama mo. Balang araw maintindihan mo rin ako. Umiiyak na sambit ni Nestica habang kumakatok. Nagkamali ang Mama. Napaka-selfish ko kasi sarili ko lang iniisip ko. Muling sambit nito. Hindi na napigilan pa ni Nestica ang sarili at napayakap kay Mark. Pareho silang tahimik habang hinihintay na bumukas ang pintuan. Hindi maiwasang mapangiti ni Mark. Hindi nito akalain na mayayakap siya nito at tila kumalma ang sarili nito. Gusto ko po na magkasundo kayo, Mama, Papa. Bumukas ang pinto at inuluwa doon si Miracle na may malawak na ngiti sa kanyang labi habang nakatitig sa dalawa. Mabilis na napakalas sa yakap si Nestica. Tila nahimasmasan ito na makita ang matamis na ngiti ni Mark at nakaramdam naman siya ng konting hiya. Hindi pa tayo tapos. Bulong ni Nestica sa kanya at saka na pumasok sa loob ng kwarto upang kausapin ang anak nito. Saan ka pupunta? Taas kilay na tanong ni Nestica rito na makitang papasok rin si Mark. Papasok, syempre. Hindi pwede. Hindi tayo close. Diyan ka lang at bawal kang pumasok. Masungit na tugon ni Nestica at sinara ng bahagya ang pintuan. Muntik na ako dun Hindi na bale. Ang mahalaga okay na siya ngayon. Masayang bulong ni Mark sa kanyang sarili. Bakit mo ginagawa to? Masungit na tanong ni Nestica na makita ang maraming pagkain sa mesa. Wow, ang dami naman ito, Papa. Ikaw po ba nagluto nito lahat? Namamanghang sambit ni Miracle at nauna nang umupo. Oo naman, anak. Gusto ko kasi luto ko ang matitikman nyo ngayon. Alam mo na, ang saya kaya, lalo na kung kumpleto tayo. Masayang tura nito habang nakatitig kay Nestica. Hindi maiwasang makaramdam ng kilig ni Nestica. Hindi na nito napigilan na mapangiti ng palihim habang pinanghihila siya ng upuan ni Mark. Saka gusto kong bumawi sa panahong kailangan niyo ko, anak. Muling sambit nito. Hindi alam ni Nestica kung bakit pakiramdam niya ay napakalaki ng kasalanan nito. Nakita niya kasi ang saya ng anak nito habang kasama ang kanyang ama. Ang ngiti nito na bihira lang nakikita pag si Mamila at siya ang kasama nito. Mama? Ha? Gulat na untag ni Nestica. Masyado na atang malalim ang iniisip niya kaya nakatitig silang dalawa sa kanya. Ano pala yun, anak? Muling tanong nito dahil sa hindi nito alam kung ano ang sinabi ng anak. Mahal mo po si Papa, hindi po ba? Oo naman. Sampit nito at kumain. Napatigil sa ere ang pagkain ni Nestica at tila na-realize nito ang salitang kanyang binitawan. Wala nang bawian, Mama.
Rinig ko yon, lalo na si Papa. Putol ni Miracle sa sasabihin sana nito. Napangiti at halos hindi makapaniwala si Mark sa kanyang narinig. Namula naman ang mukha ni Nestica dahil sa kahihiyan. Ibig sabihin yan, Mama, hindi na matutuloy ang kasal niyo ni Mayor. Muling sambit nito. Kukuha lang ako ng tubig. Paalam ni Nestica, pero ang totoo, gusto lang nitong takasan ang anak nitong madaldal. Sandali lang, Nestica. Kumabog na malakas ang kanyang puso nang maramdaman nito ang mga kamay ni Mark na nakahawak sa kanyang braso. Totoo ba yon? Mahal mo rin ako? Kinakabahan tanong naman ni Mark. Hindi na napigilan ni Nestica ang mapaiyak. Lumingon ito kay Mark na may luha sa kanyang mga mata. Ang lalaking gumahasa sa kanya ay ang lalaking minahal niya na rin ng totoo. Sabihin mo sa akin, Nestica. Gusto ko malaman kung totoo yon. Alam mo totoong minahal kita. Seryosong tura nito. Pumugot ng malalim na hininga si Nestica. Alam niyang panahon na rin para matutong magpatawad at sabihin ang katotohanan kung anong nararamdaman nito kay Mark. Oo, minahal kita, Mark. Hindi ko nga alam eh. Kahit ginahasa mo ko, hindi pa rin kita nakalimutan at hanggang ngayon mahal pa rin kita. Seryosong tugon ni Nestica at hinayaang lumandas ang luha nito. Mahal din kita, Nestica. Handa akong sumuko sa ginawa ko. Kung yun ang maging dahilan para patawarin mo ako. Kung yun ang tanging paraan para ligawan kita ulit at maging buo ang pamilya natin kasama si Miracle. Masayang sambit nito. Pinapatawad na kita, Mark. Ayokong magalit sa akin si Miracle kapag nalaman niyang pinakulong kita. Ayokong kamumuhian niya ako nang dahil lang sa mali mo. Mahabang lintanya nito at hinawakan ang mukha ni Mark. Hindi na napigilan pa ni Mark ang kanyang sarili at niyakap si Nestica. Napapikit si Nestica at hindi nito napigilan ang mapahagulgol. Ganon pala ang pakiramdam ng nagpapatawad sa taong minahal mo ng totoo. Salamat, Nestica. Napakaswerte ko dahil dumating kayo sa buhay ko. Pangako, itutuwid ko ang maling nagawa ko. Pangako ko sa inyo na hindi ko kayo sasaktan at dadalhin ka sa altar. Seryosong sambit nito at kinuha ang kamay nito. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay, Nestica. Muling sambit nito. Napapikit na lang ng mata si Nestica nang maramdaman ang labi ni Mark. Hindi niya akalain na muli niya matitikman ang halik ng lalaking mahal niya. Ang lalaking minsan niyang kinamumuhian. Mahal din kita, Mark. Patawad kung nilihim ko sa iyo ang buong katotohanan. Patawad kung kinain ako ng galit sa puso ko. Shh, naintindihan ko yon, Nestica. Ang mahalaga ngayon na patawad mo ko at magsimula tayong muli. Kalimutan natin ang nakaraan at magsimula tayo ng panibagong memorya. Seryoso nitong tugon at muling hinalikan si Nestica. Ang galit at puot sa puso ni Nestica ay napalitan ng saya at pag-ibig. Sa wakas, natuto na rin siya magpatawad at magmahal sa taong minsaring sumira sa kanyang buhay. Yehey! Magkakaroon ako ng kumpletong pamilya! Masayang bati ni Miracle at agad na tumakbo ito patungo sa kanilang kinaroroonan na may saya sa kanyang mukha habang niyayakap siya ng kanyang magulang. Nalaman ito ng kanyang ina sa probinsya. At siya na mismo ang nagsabi na hindi na matutuloy ang kasal ni Julio at Nestica. Labis ito nagalit dahil sa mga nagastos nito sa kanilang preparasyon. Ngunit lahat ng yon ay binayaran ni Mark, pati na rin ang gastos noon nito sa kanyang mag-ina. Kinuha na rin nito ang ina ng kanyang pinakamamahal na asawa at bumili ng bahay sa Maynila upang doon manirahan at hindi na babalik pa ng probinsya. Doon niya nalaman na isa pala itong CEO at nangunguna sa buong bansa ang kanyang kumpanya. At may sariling hospital na pinangalanan nitong Miracle Hospital dahil nalaman nito ang kondisyon ng kanilang anak noon. Salamat, love. Walang anuman yon, love. Mahal na mahal kita. Masayang sambit ni Mark. Natupad din ang kanilang kahilingan na magpakasal at nalamang buntis ito ng 2 buwan. Madadagdagan na rin ang kanilang pamilya at magkaroon ng panibagong sanggol. Pareho silang masaya at hindi inaasahan na sa kasalan din pala hahantong ang lahat upang patunayan nila ang tunay na pag-ibig.